Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Today, Thursday, June 11, 2026. Today is the 28th episode live streaming of the Global Conquest Prayer Ministry or GCPM. At ito ay nasa 10 buwan na mula ng ating sinimulan. Ito po ay ginagawa po natin tuwing Huwebes mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. For those who have already tuned in, thank you so much for sharing your precious afternoon with us, where we listen to the Word of God online and pray for one another, especially to the sick and the dying. The Global Conquest Prayer Ministry or GCPM is an online prayer ministry serving people who are suffering from sickness or illness and in need of healing and prayer intercession. This is a Christian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. This intentional ministry is sponsored and produced by our two companies, Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage. Naglaan po kami ng 1 oras tuwing Huwebes para manalangin at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kami po ay may layunin na tulungan ang ibang tao na lumago sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, na si Jesucristo at sa banal na Espiritu Santo. The vision of the Global Conquest Prayer Ministry is to be a prayer intercessor for the sick and the dying and bring their petitions to God for healing and restoration. We gather prayer requests of our listeners and members of the community and bring their petitions to God, our Jehovah Rapha, the Lord who heals, during the live broadcast. Ito ay nabuo para ipanalangin ang mga kamag-anak at mga kakilala na may mga sakit, yung mga nasa hospital, mga nagpapagaling na, at yung iba naman ay patuloy pa rin pong nagdurusa sa sakit, hapis at mga problema sa buhay. Dahil naniniwala tayo ng Diyos ang pinakadakilang manggagamot kung tayo ay manalangin na may pananampalataya at buong pagtitiwala. Mula sa Gospel ni Mateo sa Bagong Tipan. From Mateo chapter 8 verses 14 to 15. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon ay nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawalang lagnat nito, bumangon ito at naglingkod sa kanya. At mula sa awit,
chapter 107, verses 20 to 21. Sa salita lamang ng kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakan sana ay darating. Kaya dapat naman sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Maraming hindi nagtitiwala sa diwa ng pananalangin, kagaya po itong ginagawa natin na ministry tuwing Huwebes ng hapon. Ang sabi ng iba po na lang ang manalangin, personal. Nakakaya naman malaman ng ibang kakigaramdaman, baka pagkukwentuhan nila ang aking sitwasyon. O kaya naman, pag wala naman tayong karamdaman at healthy, ay hindi na natin need manalangin, kaya binabaliwala na lang ang ganitong prayer for healing ministry. Mga kapatid, kay Kristo, ang prayer intercession or the act of praying on behalf of others is presented by Jesus himself in John chapter 17 when he prays extensively for his disciples and all future believers. Kaya po kami ay taos-pusong nagagalak na ipanalangin namin kayo ng walang humpay bilang pagtugon sa utos ng ating Panginoong Hesus. The Global Conquest Prayer Ministries is active online. We are doing this live stream every Thursdays, 3 p.m. to 4 p.m. via our Facebook page, the Global Conquest Prayer Ministry. After this presentation, we download into the YouTube. And please search Global Conquest Prayer Ministry on YouTube. And we are also very active chat via Messenger, the Global Conquest Prayer Community. Mag-invite po tayo ng mga kaibigan natin para mag-join po sa ating Global Conquest Prayer Community. Salamat sa Diyos sa ating tagapagsalita na si Reverend Pastor Dionisio Padel at ang aming live production technical officer na si Miss Ruth Baron at ang inyong lingkod. Tuwing Huwebes po ng hapon ay nilalaan namin sa aming taga-subaybay na mabahaginan ng salita ng Diyos at yun ay napaka-importante sa amin. Dahil naniniwala po kami na ang Diyos ang aming gabay at patnubay sa loob ng 33 taon and counting, 33 years in business and counting. We are bringing back the goodness of God to the community. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming Ama, our Lord and Savior Jesus Christ, Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, O Diyos. You are holy and sovereign. Father, help us to keep our focus on you when pain and hurt are overwhelming. Panginoon, wala po kaming kakayang magpagaling. Ikaw lang at iyong mga salita at mga pangako ang aming kinakapitan. Hinihiling po namin ang iyong mapaghilom na kamay sa lahat ng aming ipapanalangin ngayong hapon. Hilumin mo po ang kanilang sugat, sakit at kahinaan sa kanilang mga katawan at ganun din sa aming kaluluwa. Ito po ang aming samot panalangin na may pagtitiwala sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Bakit ako
Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hanggang buhay, pupurihan ka. Hanggang buhay, piling ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Oh, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin ho natin ang ating Panginoon. Sa hapong ito, bago tayo manalangin, ay magbabahagi muna ako ng salita ng Panginoon. At ako'y makikiusap sa inyo na kung maari ay mag-like kayo at mag-comment dyan sa ibaba. At pwede nyo pong i-share ito sa inyong mga friends. Nang sa ganon sila din ay maka-join sa atin, kung hindi man ngayon sa mga susunod sa ating presentation. So, ngayong umaga po, ngayong hapon po ay babasahin ko po ang sabi ng Roma, chapter 8, verse 38 to 39. Sabi po, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mula ho sa verse na yan, pag-usapan ho natin, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala ho makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang makapaghihiwalay, ano? So, alam niyo, maraming mga tao ang dumaraan sa mga pagsubok na nagiging dahilan upang sila'y magtanong na, mahal pa kaya ako ng Diyos? Kapag dumating ang sakit, kabiguan, pagkawala ng mahal sa buhay, at matitinding problema, minsan ay parang napakalayo na natin sa Diyos. Yan ang nadarama natin. Ngunit ang Romans chapter 8, ipinapahayag ni Pablo ang isang pinakamakapangyarihang katotohanan sa buong kasulatan. Ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo ay hindi kailanman mapuputol o maaalis sa kanyang mga anak. Ulitin ko, ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo ay hindi kailanman mapuputol o maaalis sa kanyang mga anak. Ang talatang ito ay nagtatapos sa isang kabanata na puno ng pag-asa, tagumpay,
at katiyakan para sa mga nananampalataya sa ating Panginoon. Ang aklat ng Roma ay isinulat ni Apostol Pablo noong humigit kumulang AD 57 habang siya ay nasa Corinto. Ang iglesia sa Roma o ang mga mananampalataya sa Roma ay binubuo ng mga Hudyo, Hintil, na nananampalataya na nakakaranas ng iba't ibang uri ng pag-uusig at pagsubok. Yan ho yung kanilang sitwasyon that time. Ang Romans chapter 8 ay pinapaliwanag ni Pablo ang buhay sa Espiritu, ang katiyakan ng kaligtasan at ang tagumpay ng mga mananampalataya kay Kristo. Kaya itong Roma verse 38 to 39 ay nagsisilbing dakilang conclusion ng kabanata kung saan ipinapahayag ni Pablo ang kanyang matatag na pananalig na walang anumang kapangyarihan sa sanglibutan na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang anumang kapangyarihan sa mundong ito ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung ganon, ano ang mga katotohanang nagbibigay sa atin ng katiyakan na hindi tayo kailan mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Una ho, ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng kalagayan ng buhay. The love of God is greater than all circumstances of life. Anumang sitwasyon, kalalagayan natin sa buhay, mas mataas, mas malawak dyan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi sa verse 38, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, sabi niya, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay. Pinanggit ni Pablo ang dalawang sukdulang karanasan ng tao, ang buhay at ang kamatayan. Ipinapakita nito na walang sitwasyon sa ating pag-iral ang maaring humadlang sa pag-ibig ng Diyos. Wala hong pwedeng makaputol sa pag-ibig ng Diyos. Wala hong maaring humadlang sa pag-ibig ng Diyos. Yung pong salita rito na natitiyak, yan ho ay nanggaling sa Greek na pepes mai. Ang ibig sabihin niyan ay lubos na kumbinsido. Ganap na nananalig. Yung pag-ibig ng Diyos ay kumbinsido tayo na wala makapaghihiwalay. Hindi ito simpleng opinyon, kundi isang matibay na pananalig. Kapag patuloy tayo nananalig sa Diyos, wala makapaghihiwalay sa atin dito sa mundo. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa kalagayan mo, kundi sa katapatan niya. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi yan nakadepende sa sitwasyon ng tao. Iyan ay galing sa Diyos dahil matapat siya. Meaning, tuloy-tuloy ang pag-ibig ng Diyos dahil siya ay matapat. Walang sitwasyon sa buhay o kamatayan ang makapag-aalis sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Walang makakaalis. Tulad ng isang magulang na patuloy na nagmamahal sa kanyang anak sa panahon ng tagumpay o kabiguan. Yung magulang na nagmamahal sa isang anak, ang pagmamahal ng isang magulang kahit panahon ng tagumpay o kabiguan, hindi napuputol ang kanyang pag-ibig. Higit na dakila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Higit na mas matindi, mas masidhi ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang sabi ng John chapter 10 verse 28, at sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila malilipol. I gave them eternal life, and they shall never die. No one can snatch them away from me. Walang makakaalis, walang makakakuha pag patuloy tayong nagtitiwala sa Panginoon. Kapag ikaw ay dumaraan sa sakit, problema, o takot, at kahit sa kamatayan, alalahanin na hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Alalahanin natin. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay
nakahihigit sa lahat ng kalalagayan natin dito sa buhay. The love of God is greater than all our circumstances of life. Second, ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng spiritual na kapangyarihan. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng spiritual na kapangyarihan. The love of God is greater than all spiritual powers. Ang sabi dito sa 38, kahit mga anghel, kahit mga pamunuan, kahit mga makapangyarihan, mas greater ang spiritual power ng Diyos. Kinikilala ni Pablo ang pagkakaroon ng spiritual na nilalang at kapangyarihan, ngunit kinaklaro niya na wala sa kanila ang may kakayahang putulin ang relasyon natin sa Diyos. Kahit anong kapangyarihan ang umiiral sa mundo, walang sapat upang maputol ang ating relasyon sa Diyos. Walang pwedeng makaputol as long as tayo nagtitiwala sa Panginoon. Ang salitang arkai o pamunuan, arkai sa Greek o pamunuan, ito ay tumutukoy sa mga spiritual na pinuno o otoridad. Yung dynamis, kapangyarihan, ito ay tumutukoy sa makapangyarihang puwersa. Alam nyo, mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos kaysa anumang puwersa ng kadiliman. Anumang puwersa ng kadiliman, course, mas makapangyarihan pa rin ang Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos. Walang demonyo o kapangyarihan ng impyerno ang maaring magtanggal sa atin sa kamay ng Diyos. Kahit anong maniobra ng kaaway, kapag tayo ay patuloy na nagtitiwala, walang makakaalis, walang makatatanggal niyan sa kamay ng ating Panginoon. Parang isang bata na mahigpit na hawak ng kanyang ama habang tumatawid kahit sa malakas na agos ng ilog. Ang seguridad ay nasa lakas ng ama kahit na sa kapit ng bata. Kahit nakakapit ang bata, pero yung puwersa ay nasa kapit paghawak ng kanyang ama. Ganun din tayo. Ganun din tayo as long as tayo ay nagtitiwala sa ating ama, ang kapit niya ay hindi maaring bumigay. Hindi maaring bumitaw. Ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 4, mas dakila siya na nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Mas dakila daw. Because the spirit who is in you is more powerful than the spirit in this who belong to the world. Mas dakila ang espiritu na nasa atin. Kaya wala makapaghiwalay. Huwag matakot sa gawa ng kaaway. Ang iyong seguridad, ang ating seguridad ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga, tatandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng spiritual na kapangyarihan. The love of God is greater than all spiritual powers. Ikatlo, na sinasabi sa atin, ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng panahon at pangyayari. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng panahon at pangyayari. The love of God is greater than all times and event. Sa lahat ng panahon at pangyayari, mas makapangyarihan pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Pansin natin anong nangyayari ngayon sa ating lipunan, sa ating mundo, ginagalawan. May mga gera, may hindi pagkakasundo-sundo. Pero tatanda natin, ang pag-ibig ng Diyos ay mas di hamak na mas higit sa nangyayari sa ating panahon ngayon. Ang sabi sa verse 38, kahit mga bagay sa kasalukuyan, kahit mga bagay sa hinaharap, ang mga problema ngayon at maging ang hindi pa nating alam na mangyayari bukas
ay hindi makapagbabago sa pagmamahal ng Diyos. Ano? Ang iba sa atin, ano? Dahil yung Senate natin, pabago-bago, yung ating bansa o ibang bansa, pabago-bago, minsan naapektuhan tayo. Pero anumang problema ang mangyari o hanggang kahit bukas meron, ang pagmamahal ng Diyos, hindi yan makakaputol, hindi yan makakatigil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa Greek, yung enestota, yan ay nangangahulugan mga bagay na kasalukuyang umiiral. At yung melonta, yan ay mga bagay na darating. Yung mga kasalukuyang umiiral, yung mga bagay na darating, hindi yan makakaputol, makakatigil sa pagmamahal ng Diyos sa atin as long as tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Ang Diyos ay nasa iyong kahapon. Ang Diyos ay Diyos natin kahapon, Diyos natin ngayon at Diyos natin bukas. Hindi natin kailangang matakot sa hinaharap sapagkat hawak nito, hawak ng Diyos ang ating hinaharap. Kaya hindi tayo dapat matakot. Alam niyo, kapag sumakay tayo ng eroplano, hindi natin nakikita ang buong ruta. Ngunit nagtitiwala tayo sa piloto na makakarating tayo. Ganun din ang Diyos. Hindi natin masyado nakikita ang details, pero pag nagtiwala tayo, tiyak na maasahan natin ang tulong at ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan. Ang sabi ng Hebrew chapter 13 verse 8, si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. No, hindi siya nagbabago. Hindi siya na kukontrol, napipigilan nung panahon ngayon at bukas. Yan ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Dapat nating ibigay sa Diyos ang ating mga alalahanin tungkol sa ating future. Ipagkatiwala natin ang ating future sa ating Panginoon. Kaya nga, pinapaalalahanan tayo, ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng panahon at pangyayari. O, the love of God is greater than all times and event. Last, ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng nilalang. Ano? Ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng nilalang. The love of God is greater than all created beings. Kaya nga sabi sa verse 39, ni alinmang ibang nilalang. Ni alinmang ibang nilalang. Mas greater, mas higit ang ating Panginoon sa anumang nilalang. Tinatapos ni Pablo ang kanyang listahan, ang kanyang pagsasabi na walang anumang nilalang sa buong sangsinukob na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala. Yung salitang thesis sa Greek ay nangangahulugang nilikha o creation. Ang Diyos lamang ang hindi kabilang sa nilalang sapagkat siya ang lumalang. Ano po? Yung nilikha, yung creation, ang Diyos lamang ay hindi kabilang. Ang tanging Diyos lamang ang hindi kabilang sa nilikha o create sapagkat siya ang lumikha. Kung ang Diyos ang humahawak sa iyo, walang sino mang, tinitiyak ko, walang sino mang makakaagaw sa iyo. Kung ang Diyos ang humahawak sa buhay mo, tinitiyak ko na walang sino mang makakaagaw sa iyo. Ang ating kaligtasan at relasyon kay Kristo ay ligtas sa kanyang kamay. Ang ating kaligtasan at relasyon, titiyakin ko sa inyo na kayang iligtas ito sa pamagitan ng kamay ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung isang napakahalagang alahas
Ha? Yan po ay nilalagay sa matibay na bolt at nang sa ganon ay hindi madaling manakaw. Alam nyo, higit pa rito ang seguridad nating mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kailanman hindi tayo makukuha, mananakaw sa ating Panginoon kung tayo'y patuloy na magtitiwala sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng John chapter 6 verse 39, hindi ko iwawala ang sinumang ibinigay sa akin ng Ama. I should not lose any of all those He has given me, but that I should rise them all to life on the last day. So, ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Yung mga ibinigay, tayo na nagtitiwala sa ating Panginoon, tunay na maaasahan na ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan. Mamuhay tayo ng may tiwala, confidence at pasalamat dahil tayo ay ligtas sa pag-ibig ng ating Panginoon. Tatandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat ng nilalang. The love of God is greater than all created beings. Sa aking pagkatapos, ang Romans chapter 8 verse 38 to 39 ay isang pahayag ng assurance, katiyakan para sa bawat mananampalataya. Para sa bawat nagtitiwala sa Panginoon. Walang kamatayan, walang buhay, walang demonyo, walang problema, walang hinaharap na pangyayari, walang anumang nilalang ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kamay ni Kristo. Ang ating pag-asa ay nakasalalay sa ating lakas. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating lakas, kundi sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ang challenge ko po, may mga bagay bang nararamdaman mo na parang iniwan ka ng Diyos? Ngayon, inaanyayahang ko po kayong patuloy na magtiwala sa ating Panginoon at sa Kanyang salita. Huwag tayong umasa sa ating damdamin. Manindigan tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos at walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sa ganung diwa, magpatuloy tayo sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Cover
Okay po. So, tayo po ay dumako sa ating panalangin. Dumulog po tayo. Sabi sa atin ng salita ng Panginoon, walang makakapigil, makakaputol as long as tayo ay nagtitiwala. Anumang panahon, anumang sitwasyon sa buhay, walang makapigil. That's why, idudulog natin ang ating mga sitwasyon sa ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, sa hapong ito, tinataas po namin sa iyo si DS Max Aguinaldo. Patuloy kayo ang siyang tumulong sa aming kapatid na ito, Panginoon. I-restore niyo po, Panginoon, ang brain niya, Panginoon. Lahat ng kanyang mga nerve ay papanumbalikin niyo po, Panginoon. Lord, nagpipray po kami ng financial pagpuprovide niyo po sa kanya, Panginoon. Biyayaan niyo po ang aming kapatid na ito. I speak healing for him, Lord. Lord, si Mariel Amian, pinapanalangin po din namin yung stroke niya. Tulungan mo pong patuloy siyang lumakas, Panginoon. Biyayaan mo ang kapatid na ito, Panginoon. I pray, Panginoon, by the blood of Jesus, Lord, si Baby David Catalando, nananalangin po kami para sa kanyang kagalingan, kalakasan, Panginoon. Tulungan mo po, Lord, na patuloy siyang gumaling, lumakas, lumusog, Panginoon, ang baby na ito, Panginoon. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Lord, pinapanalangin namin si Peregrino Lumawag. Panginoon, tulungan mo po siya, mag-undergo siya ng operation para sa kanyang prostate. Biyayaan mo po siya. Kayo magpuprovide ng kanyang pangangailangan, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, na itataas po namin siya sa inyo. Hayaan mong madama niya ang iyong pagmamahal, dakilang Diyos. Purihin ka. Ang aming kapatid na Carol Cave, Panginoon, meron siyang breast cancer, stage 4. Tulungan mo po, Panginoon. Siya ho ay ngayon ay nag-undergo ng radiation. Biyayaan mo siya, palakasin mo ang kanyang physical na katawan at ang kanyang pananampalataya po sa inyo. I speak healing, Lord, kay kapatid na Carol, Panginoon. Ganon din si Teacher Sheila Binuya, Panginoon. Nananalangin po kami para sa kanyang breast cancer na tuluyan ng gumaling siya, Panginoon. I pray, Lord, by the blood of Jesus, kayo ang siyang kikilos. Si Joel Corpus, panalangin din po namin na gumaling ang kanyang paningin, Lord, yung kanyang glaucoma, Panginoon, ay unti-unting gumaling po ito, Panginoon. Lord, lumiwanag ang kanyang paningin.
Lord, salamat po sa inyo. Panginoon, alalahanin po ninyo ang aming kapatid na Joel, Panginoon. Si Jepot Vidiones, Panginoon. Ganun din, pinapanalangin namin ang problem niya sa mata. Tulungan mo po siya, Panginoon. Ay, pina-apply namin ang iyong banal na dugo kay Jepot, Panginoon. Lord, salamat sa inyo, Panginoon. Ganon din si Jenny May. Nanalangin po kami sa kanyang migraine, Panginoon. Lord, tulungan mo po siya. Gabayan, Panginoon. Lord, yung paningin niya, o Diyos, Lord, ay manauli, Panginoon. Bumuti, o Diyos. Salamat po. Ina-apply namin ang iyong banal na dugo kay Jenny May, Lord. Lord, si Jomar Santiago, patuloy din ang aming panalangin sa inyo. Bigyan mo siya ng kalakasan, Lord. Nag-undergo din po siya ng chemotherapy, Panginoon. Lord, pagalingin mo po ang kapatid po namin ito, Panginoon. Lord, salamat. Palalakasin mo ang kanyang physical na katawan, O Diyos. Si Dennis Galicia, Panginoon. Panalangin namin ang suliranin niya sa kanyang heart, Panginoon. Kayo magbibigay ng araw-araw na kalakasan at paghilom ng kanyang problema sa kanyang heart, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ina-apply namin ang iyong pangalan, Jesus, para kay kapatid na Dennis. Si Sinaida Baron, Panginoon, patuloy ang aming panalangin sa kanyang suliranin din sa heart, valve disease, Panginoon. Lord, kinakansila namin ito by the blood of Jesus. Nagdi-declare kami ng kagalingan para kay kapatid na Sinaida Baron in the mighty name of Jesus. Si kapatid na Blisilda Agra Umoso, Panginoon, dalangin din namin yung kanyang enlargement of the heart. Nawa po ay sa pamagitan ng inyong tulong, sa pamagitan ng himala, using the medicine na mga tinitake niya, Panginoon, kakasangkapanin niyo upang gumaling ang aming kapatid na ito. Salamat po. Si Mr. Nilo Catalando Sr., nanalangin din po kami sa kanyang angiogram, Lord. Tulungan mo po siya sa 18 ng June. Siya po ay magpapagamot, Panginoon. Biyayaan mo po siya. Nawa ay bumuti ang kalalagayan ng kanyang puso. Dakilang Diyos. Maayos kung anumang bara, kinakansela namin ito, Lord, in the mighty name of Jesus. Ganon din si Luz Nalaunan, Padel. Pinapanalangin namin ang kanyang problem sa kanyang stomach, Panginoon. Pagagalingin mo po siya, Panginoon. Yung mga result ng ultrasound, nawa ay pumabor po sa kanya, Panginoon. Lord, salamat po. Biyaan niyo po siya, Panginoon. Ganon din si Eddie, nanalangin po kami para sa kanyang prostate, Lord. Lord, pinapanalangin din namin ang kapatid na Betty Gallego, Panginoon. Tulungan mo po siya, paggalingin mo po siya. Nawa matigil na, kinakansela namin ang bleeding sa kanya, Panginoon. At Lord, maging stable na po ang lahat ng vital signs para sa kapatid namin ito. At kayo magpo-provide ng kanyang pangangailangan, dakilang Diyos, para sa kapatid naming Betty, O Lord. Salamat si Ate LB Vidiones, kapatid na Romy Vidiones, O Lord. Dinadalangin namin, kinakansela namin ang espiritu ng ubo at sipon sa kanila, Panginoon. Ina-apply namin ang iyong banal na dugo sa kanila, Panginoon. Lord, maging si Hartsham Chongson, Panginoon, pagagalingin mo rin siya sa kanyang sipon at ubo, Panginoon. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, para kay Chongson, Panginoon. Lord, si Potpot ay pinapanalangin din po namin ng complete healing para sa kanyang development, sa kanyang affective, cognitive, at psychomotor domain, Lord, sa kanyang buong katawan, Panginoon. I pray, Lord, by the blood of Jesus. I pray, Lord. Si Lydia or Danita, Panginoon, kinakansela ko, Panginoon, ang kanyang karamdaman, Panginoon, at I declare na maghilom ang kanyang sugat sa kanyang paa, Panginoon. Lord, at tulungan mo po, Panginoon, bumuti ang kanyang kalalagayan at ang kirot ay mawala, Panginoon. Ganon din si Juliana, Panginoon. Gumaling ang kanyang tuhod at makalakad na siya
na walang nararamdamang sakit sa kanyang paa at tuhod, Panginoon. Lord, tinatalian ko ito sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Lord, nagpipray din kami ng protection and provision, guidance and wisdom para sa Intermarine Express Line and MCB. We are praying for more client, Panginoon, ay pagkakaloob niyo po sa kanila, Panginoon. Salamat po ng marami. Tulungan mo po mga staff na sila ho ay makapag-adjust sa mga pabago-bagong trend sa larangan ng business, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Purihin ka. Si Rosie Kanapi ay pinapanalangin namin sa inyo. Alam namin hindi maikli ang iyong kamay para hindi siya abutin. Paggalingin mo siya sa kanyang sakit ng tiyan, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Tulungan mo po siya, Panginoon. I declare healing, Lord, para kay Rose Kanapi, Panginoon. Salamat po. Patuloy ang aming panalangin sa General Santos. Panginoon, biyayaan mo ang aming mga kababayan doon. Lord, tulungan mo po sila. Ang iba sa kanila ay meron pang hinahanap, Panginoon, mga natabunan. Lord, nawa ang pag-ibig po ninyo, Panginoon, ng iyong pagmamahal ang maranasan ng aming mga kababayan, O Diyos. Salamat po, gamitin mo po ang aming government, ang mga NGOs, Panginoon, upang kumatagpo sa kanilang mga pangailangan. Lord, salamat ng marami sa inyo, Panginoon. Lord, si Jerry Constantino, pinapanalangin namin na siya'y makahanap ng mapapasukan, Panginoon. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus. Si Jingle Rebibes, Lord, Dayag, pinapanalangin namin na maalis ang kanyang takot, ang depression, Panginoon, at bigyan mo siya ng pag-asa, bigyan mo siya, madama niya ang iyong pag-ibig, dakilang Diyos. Lord, salamat po. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Nagpipray din po kami sa building na ito. Lord, patuloy nawa maging safe. Lord, especially yung room na ito, Panginoon. Salamat ng marami sa inyo. Purihin ang iyong pangalan at naniniwala kami na diringgin niyo po ang aming panalangin, Panginoon. Salamat po sa inyong papuri, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you po for listening in this live broadcast. Ikaw ba ay nakakaranas ng takot at pag-alala at naghahanap ng kapayapaan? O kaya naman ay nakaharap ka ba sa isang mahirap na sitwasyon at kailangan mo ng gabay at kalakasan? Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 3, verses 5 and 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Sa Biblia lang ang kasagutan ang lahat ng pagkatakot at pagkabalisa. Sa bawat pagsubok na dumating sa ating buhay, huwag tayong matakot dahil habang sumisikat ang araw sa umaga, may bagong pag-asa at higit sa lahat, nariyan ng Diyos para samahan tayo. Sa mga nanood sa aming live streaming, thank you so much. At ang mga lahat na makikinig sa downloaded presentation sa YouTube, thank you in advance. Salamat po sa ating mga milestone watchers. Thank you po. Pastor Virginia Siriban, salamat po. Ate LV Bejones, ang kapatid na Aida Padel Luminario, Ana Hilado de Leon, kay kapatid na Lilia Ikman Colomna, kay Hejin Elsie Raloco, nasa Jeddah to. Hi Elsie, kay Pastor Atanasio Jr. Ilak, Rosie Kanapi, kay Jerlyn Kawaling, Milagros Chongson, kay Dea, hi Dea, at kay Amelia Perdido. Mga kapatid, this is a prayer online ministry. Kapag may mga kamag-anak kayo na may sakit, kindly write their full names and age in the comment section so we can pray for them. If we cannot mention their names today, we will do our best to include their names in the next presentation. Pakiusap din namin na tawagan or message niyo po kami kung magaling na ang ating ipinapanalangin.
Again, please like, follow, and share our Facebook page, Global Conquest Prayer Ministry, para lumawak ang ating community. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming bagay ang dapat namin ipagpasalamat. Ang daming mga pagsubok na nalalampasan dahil nandyan ka palagi sa amin. Hindi mo po kami pinapabayaan. Salamat po sa gabay, sa suporta sa pagmamahal na walang katulad. Again, don't worry about anything. Instead, pray about everything. A blessing of love, safety, and peace until we meet again on Thursday, June 18, 2026. Only Jesus can save. To God be all the glory. Bye. Ika'y walang katulad, ika'y
sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong